DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lunes na naman po tayo ngayon, 23 na ng Setyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, mas magandang panahon asahan sa malaking bahagi ng bansa, habagat bahagyang humina. 2 araw na tigil pasada naman ng Piston at Manibela, arangkada na. Alice Guo inilipat na ngayon sa Pasig City Jail. Mga bigas na nakatago sa pier, pinakukumpiska ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Department of Agriculture. Mga dating hepe ng pambansang pulisya may hamon kay PAGCOR Executive. Retired General Villanueva pangalanan ng dating PNP chief na tumulong kay Alice Guo. PNP may person sa interes na sa pinaslang na konsehal ng Maguindanao del Sur. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 10,000 10,000 lang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Sa detalye ng ating mga balita, mas magandang panahon ang aasahan ngayon sa malaking bahagi ng bansa, makaraang humina ang habagat. Ayon kay Grace Castañeda ng Pag-asa, humina ang impluensya ng bagyong Igme habang patuloy na kumikilos papalayunan ng bansa. Bukod dito, walang anumang weather disturbance na namomonitor ang Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan pa man, sinabi ni Castañeda na bagamat humina na ang habagat, patuloy itong magdadala ng mga pagulan sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Island. Asahan din ang manakanakang mga pagulan sa nalalabing bahagi ng bansa dahil naman sa habagat at localized thunderstorms. Nasado na ang panibagong transport strike ng mga grupong Piston at Manibela ngayong Lunes, Setyembre 23 hanggang bukas, September 24. Ayon kay Piston President Modi Floranda, isasagawang kanilang kilos protesta sa Novaliches, Cubao, Monumento, Baclaran, Pasay, Sucat, Parañaque. Yan din sa Bikutan, Taguig, Pasig at Marikina. Habang magkakaroon din ng transport strike ang iba pang mga probinsya sa bansa. Sabi ni Floranda, 80 hanggang 90% ng public transport ang posibleng maparalisa dahil sa kanilang mga aktibidad. Pero bago pa man ang 2 araw na pagkilos, nasa 100 na mga miyembro naman ng naturang grupo ang lumusob sa tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa Quezon City noong Sabado. Naninindigan ang mga ito laban sa patuloy umanong harassment sa kanilang mga kasamahan na ayaw payagang makapagparehistro. Nauna nang tumanggi ang Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin pa ang Public Transport Modernization Program. Hinihintay na lamang ng Bureau of Jail Management and Penology ang pagkumpleto ng mga kinakailangang dokumento para mailipat na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J-Rex Bustinera, handa ang kanilang posibilidad at natukoy na rin ang seldang pagpipitan kay Guo sa Pasig City Female Dormitory. Tiniyak ni Bustinera, maigpit ang seguridad para sa kaligtasan ng nasibak na alkalde, gayon din sa iba pang persons deprived of liberty. Bangaman isang high-profile inmate itong si Guo, sinabi ni Bustinera, wala silang ibibigay ng special treatment habang ito'y nakapiit sa Pasig City Jail. Sinabi pa nitong ihahalo si Guo sa iba pang mga PDL sa selda at tatatruhing kagaya sa pagtrato ng mga kasalukuyang nakapiit sa kulungan. Sa ngayon, nasa 135 inmates ang nasa Pasig City Jail Female Dormitory. Mas marami sa capacity nito na dapat ay 36 lamang. Wawakasan na ng Senado ang investigasyon nito kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac upang pagtuunan naman ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, hindi pa kasi nila nabibigyan ng pansin. Tumatagal at wala pang kasong naihahain kaugnay dito. Una nang sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na iimbestigahan ang umano'y burial site o libingan sa loob ng naturang Pogo Hub.
Umapila naman si Senator Amy Marcos na sa korte na iharap ang dating dismissed Mamban Tarlac Mayor na si Alice Guo at iba pang isinasangkot sa illegal na pogo operations. Ayon sa presidential sister, wala nang mahihita ang mga mambabata sa paghahanap pa ng kung ano-ano laban kina Guo, Sheila Guo at Cassandra Leong sa mga ginagawang pagdinig ng Kongreso. Masyado na niyang nagiging celebrity ang mga ito at walang balak magsabi ng totoo kung anong koneksyon nila sa illegal na pogo at kung sino ang tumulong sa kanila na makasibat ng Pilipinas. Naniniwala si Senator Amy na magkakasabwat ang mga nagtuturoan ngayong ahensya at mga organisasyon na siyang natunugan o na sa hindi nila natunog ang pagtakas ni Guo. Binanggit pa ni Binanggit pa ng presidential sister ang expose ng PAMAGCOR Security Monitoring Cluster Head na si Raul Villanueva na isa umanong dating hepe ng PNP ang sangkot sa pag-iskapo ng nasipang alkalde. Hinahamon din ni Senator Marcos si Villanueva na ibunyag na kung sino ang kanyang tinutukoy at maglabas ng mga ebidensya laban dito. Idiniin ni Senator Marcos na nakakapikon na turuan sa isyu ni Guo at palaging pagdedma naman ang dating mayor sa mga tanong ng mga mambabatas. Nagtuturoan, naiinis ako dyan sa PAGCOR, PNP, turo ng turo sa isa't isa, ano ba yan? Kaya sa palagay ko, aminin natin, lahat sila kasama, kasabwat lahat yan. Ayoko na pumunta doon kasi parang dinededman naman kayo lahat, hindi naman kami sineseryoso, nakakapikon na. So, ang pinakamahusay sa palagay ko, maglabas na ng katibayan, wag na may turuan ng turuan, sabi ng PAGCOR, kasalanan ng PNP, ayaw pangalanan yung PNP, tigilan yung kalokohan na yan once and for all. Bigyan na tayo ng ebidensya at move on na tayo sa trabaho. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga misis! Amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho by Italian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Beatable Shield sa paglaban sa germs versus another brought by Shea Butter, pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At dito muna tayo sa ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ngayon ng 10,000 piso. Oh, ano ba ginagawa ho sa isang massage chair? Anong ginagawa sa mamahaling massage chair? Yan po ang inyong huhulaan at inyong sasagutin sa pamamagitan ng 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagte-text ha. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Dagdag na clue? Wag na muna. Basta massage chair ho ang isa sa mga ginamit natin sa mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! At for sure kayo ho papawisan pagka kayo kumuting-ting-kuting-ting dyan sa inyong massage chair ha. Mag-shower pagkatapos nang sa gayon maprotektahan ho kayo laban sa mga mikrobyo. Ayan ha, Shield Bath Soap pa. Ito malungkot. Si Kaloy Yulo pala, hindi natuloy ang mga kontrata para sa ilang endorsement dahil sa issue ng kanyang pamilya. Sad naman. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Good morning, Philippines! Good morning, Kuya Angel! Well, hindi na nga muli pang pinapirma ng panibagong kontrata si Carlos Yulo para sa Milo dahil hindi nga nagustuhan ng nasabing kumpanya ang ginawa nitong pagtalikod sa kanyang pamilya. Alam naman natin kung ano ang image ng Milo, di ba? Hindi lang yan. Isa pa rin daw food chain na dapat sana i-endorse nitong si Carlos Yulo pero dahil sa away ng
kanyang pamilya. Sa di niya pagtingin sa kanyang ina at ama, ayon hindi na rin daw tinuloy. Dalawa pang produkto ang dapat daw ay mapupunta rin kay Carlos Yulo, pero nag-alisa na raw o hindi na raw nito itinuloy ang pagkuha o pag-i-endorse ng naturang aktor sa kanilang mga produkto. Malaking bagay talaga sa totoo lang ang ginawang pagtalikod ni Carlos Yulo sa kanyang pamilya para sa endorsement na dapat sana ay pagkakakitaan niya ng malaki at bongga. Yan ang ating DZRH Showbizates News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Kaya dapat ho itong si Kaloy ay ayusin na muna yung problema ho nila sa kanilang pamilya, no? Baka madisgrasya, iba pang ma-endorsement. Nakakatakdang isumite ng Philippine National Police ang medical findings sa Kingdom of Jesus Christ pastor na si Apollo Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, nakasalaysay sa Pasig o nakasalalay pala sa Pasig RTC ang desisyon kung papayagan ng hospital arrest ni Kibuloy o magkakaroon ng pagdinig. Depende ito sa magiging resulta ng medical findings. Tiniyak naman ni Pajardo na igagalang ng pambansang pulisya ang magiging desisyon ng Pasig Court. Matatandang humirit ang kampo ni Kibuloy na maisa ilalim ito sa hospital arrest kasama ang kampo nitong akusado na si Ingrid Canada sa Davao City. Kaya tinatasan ng hukom ang PNP ng pangasiwaan ng medical check-up ng religious leader. 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinakukumpiska ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Department of Agriculture ang mahigit sa 20 million kilos ng bigas na nakatenga lamang sa pier. Ayon kay Speaker Romualdez, bayad na ang duties and taxes ng nasabing bigas ayon na rin sa DA, ngunit hindi pa rin ito inilalabas ng mga may-ari. Babala pa ni Romualdez, pag hindi nila ilalabas at dahil sa dalhin sa merkado, pwede nang makumpiska ng gobyerno dahil sa hoarding. Matatanda ang binulugar mismo ni Agriculture Secretary Francisco Laurel noong nakaring linggo na milyon-milyong kilo ng bigas ang nakatenga lamang sa pier. Sinabi ni Laurel na kapag nadala sa mga palengke ang nasabing bigas, tiyak na bababa ang presyo ng nasabing butil. Samantala, iginit naman ng House Speaker na kung inaantay ng mga importer na tumaas muna ang presyo ng bigas bago nila ilabas ang mga stock, mas mabuti pa raw kumpiskihin na ng pamahalaan at ibenta sa mga mahihirap. Sinabi pa ni Romualdez na huwag nang intayin pang pumunta ang mga kongresista sa pier at pabuksan ang mga kargamento sa Bureau of Customs saka kumpiskahin. Guro namatay sa depresyon at stress dahil sa pang-iinsulto ng prinsipal. Aba, yung DepEd. Ipatatawag ang prinsipal sa Davao City. Detalye na balita mula kay John Soter mula sa Action Radio Davao. May bundag ni mo, John. Namatay ang isang guro mula sa Pantukan, Davao de Oro kamakailan sa loob ng ospital kung saan isa sa mga tinuturong dahilan ay ang sobrang depresyon at stress. Nagpahayag ng galit at kalungkutan ang mga kaanak ni Teacher Marjorie sa mga Facebook post kung saan nang hinayang sila sa naranasang kamakailan ng guro na ininsulto ng prinsipal. Ipinost din nila ang dahilan ng pagsigaw ng prinsipal kasunod ng Facebook group chat kung saan nagpahayag ng sama ng loob ang namatay na guro. Nabatid na grade 2 advisor ang guro at may estudyante itong nasugatan dahil sa pagsasayaw ng pinahiga kaya tumama ang ulo sa upuan. Katwira naman ng guro na hindi niya namalayan na naglaro at nagsasayaw ang kanyang mga estudyante habang siya ay nabisi sa pag-check ng kanilang pasulit sa mata. Dagdag pa rito na masyado makulit ang nasabing mga bata. Dumiretso sa prinsipal ang mga magulang ng bata. Nang kausapin na ng gurong si Marjorie ang punong guro, sinigawan at pag-iinsulto ang kanyang narinig kaya masyadong dinamdam ng guro. Sa loob ng ilang linggo, sinabi ni Teacher Marjorie na itinago niya ang insidente hanggang sumantong ito sa kanyang kamatayan. Kung matatandaan, noong nakaraang July, bago na nakatanggap ng award na 31 years in service ang biktima. Samantala, ayon kay Janelito Atilio, tagapagsalita ng DepEd 11, na ipapatawag ng DepEd Davao de Oro Division ang principal para sa isang dialogo habang naglabas naman ng official statement ang DepEd Davao de Oro ng pakikiramay sa pamilya ng guro. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Timo John. Naku, kaya nga si Dr. Willie Ong, di ba?
Isa sa mga dahilan kung bakit siya nagkaroon ng kakaibang cancer dahil nga daw sa kanyang stress. Okay, huwag niyong babasahin yung mga negative posts, yung mga negative comments. Lalong-lalo na sa Facebook, sa social media. May natukoy na ang PNP na persons of interest sa pagpatay sa isang konsehal sa Buluan, Maguindanao del Sur. Ayon sa Buluan Police, sa personal na away ang posibleng pinagkukitaan ng pagpatay kay konsehal Muhammad Usman Alamada. Batay sa ulat, bago nangyari ang naturang insidente, nakatanggapan ng mga pagbabanta sa buhay si Alamada mula sa mga hindi kilalang tao pero hindi ito humingi ng tulong sa pulisya. Sa ngayon, sumama na rin ang Maguindanao del Sur Police sa investigasyon at bumuo ng Special Task Force para mapabilis ang paghuli sa mga salarin. Si Councilor Alamada, ang Deputy Municipal Executive Officer ng United Bangsamoro Justice Party, ang political party ng Moro Islamic Liberation Front. 18 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis. Pwede tayo mag-laundry day today, Kunot to ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate, mud, and sabon ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Magsasaka. Ginilita naman ang leeg ng 2 kainuman sa Bayambang, Pangasinan, patay. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Cheque Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya nga rin idsi kayo amin. Patay ang 44 anyos na magsasaka na kinilalang si Jojo Prias matapos tagain at ginilitan pa sa lig ng 2 niyang kainuman sa Barangay San Libo, Bayangbang, Pangasinan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, ang mga suspek ay kinilalang sila Paruan Tamundong, 48 anyos, at Carlo Cortes, 32 anyos, mga residente ng Barangay Kamambugan, Orbistondo. Nabatid silang saksi na alas 10 ng umaga nagiinuman ng biktima kasamang 2 suspek sa compound ng pamilya nito at dakong alas 12:30 ng hapon lumipat sila sa kalapit na under construction na bahay at pagdating sa lugar ay pinagtulungan ng tagain ng biktima at hindi pa nasiyahan ng mga suspek. Ginilitan pa sa leeg si Jojo bago sila tumakas dala ang patalim na ginamit. Nadala pa sa Bayangbang District Hospital ang biktima, subalit diniklarang dead on arrival na ng attending physician na si Dr. Kristan Datuin. Nagpapatuloy pang manhunt operation ng Bayangbang PNP laban sa mga suspek habang inihahanda ang kasong murder laban sa mga ito. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Kinundina ng konseho ng mga dating hepe ng pambansang pulisya ang naging pahayag ng isang dating military intelligence official na tinulungan ng isang dating hepe ng PNP, ang dismissed Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo upang makatakas ng Pilipinas. Dinamo ng Council of Chiefs, retired General Raul Villanueva, Senior Vice President for Security and Monitoring Cluster ng PAGCOR. Pangalanan ang sinasabi nitong dating PNP Chief dahil ang alegasyon nito ay irresponsable, nakabase lamang sa unvalidated information, ibig sabihin, chismis. Iginit ang konseho ng mga dating PNP chief, mabigat ang akusasyon na ito at nagpapahamak at nagdudulot ng kahihiyan sa kanilang lahat na nag-alay ng serbisyo at buhay sa paglilingkod sa bayan at sa mga Pilipino. Matatandang ibinunyag ni Villanueva sa hearing ng Senado noong September 17 ang hinggil sa nakalap umanong impormasyon sa intelligence community na isang dating hepe ng pambansang pulisya ang kasama sa buwan ng payroll ng Pogo at tumulong daw kay Guo para makalabas ng bansa. Tinukoy naman ng House Quad Committee Vice Chair na si Congressman Benny Abante Jr. ang pumanaw na si dating PNP Chief Police General Camilo Cascolan na nagtimbre kay dating Iloilo City Mayor Jedma Patrick Mabilog na wag na munang uuwi ng Pilipinas dahil sa posibleng patayin siya. Ang kay Abante, si Cascolan ang tumawag kay Mabilog at nagbilin dito na wag pupunta sa Campo Crame dahil mapanganib ito para sa kanyang buhay. Una nang sinabi ng dating Iloilo Mayor na pinagbilinan siya na wag pupunta ng Campo Crame dahil manganganib ang kanyang buhay, bukod pa sa may mga ipagagawa umano sa kanya ang mga opisyal ng Duterte administration.
Kabilang narito ang pag-pressure sa kanya na tukuyin sina dating Senator Mar Rojas at dating Senate President Franklin Drilon bilang mga drug lords. Malungkot lang dito, Congressman Abante, paano naman magsasalita yung patay na? Arestado naman ang isang 31 anyos na lalaki matapos na mahulihan ng iligal na droga na itinago bilang parcel sa Taguig City. Dako alas 7 ng gabi ng masokol ng Taguig Police Drug Enforcement Unit ang suspect sa barangay Ususan. May kabuang 580 grams ng shabu, nagkakahalaga ng 3.94 million pesos ang nakumpiska sa suspect na si alias Joshua. Nakalista din pala ito bilang isang high-value individual. Samantala, sa pagkakaaresto, nakunan din ang suspect ng nasa 40 piraso ng peking 1,000 piso. Agad na tinurn over ng mga otoridad ang mga nakumpiska habang naharap sa kukulang demanda ang naturang suspect. Magnanakaw naman ang mamahaling panabong na manok sa farm, arestado sa Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37 Danny. Nasa kote ang isang magnanakaw ng mamahaling panabong na manok sa loob mismo ng isang farm na kanyang nilooban sa Barangay Munting Batangas, Balanga City, Bataan. Sa ulat ng Balanga City PNP kay Bataan Provincial Director Cadar Parmetria, ipinagbigay alam ng isang breeder ng manok sa barangay na may nagnanakaw umano sa loob ng EM Teresita Game Farm sa nabanggit na barangay, na agad tumugon naman ang mga barangay at tumawag ng pulis at naaresto ang magnanakaw sa loob ng farm at nabawi din ang 4 na piraso ng manok na tinangkang ninakaw o nakawi nitong suspect habang pinaghahanap pa ang isang kasabwat nito sa pagnanakaw. Matatanda na sunod-sunod ang napaulat ng nakawan sa mga kilalang farm na manok sa Bataan at ilan na rin dito ang naaresto at nakasuhad. Dani Kumilang, RS37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. May apaaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Mahigit naman sa 50 million pesos na laga ng tanim na marijuana winasak ng mga otoridad sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 Romy. Winasak at kinumpiska ng mga otoridad ang higit sa 50.1 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana sa isang linggong anti-illegal drug operations sa Cordillera. Nagpatupad ng 30 anti-drug operations ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa lalawigan ng Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province at Baguio City. Nagresulta ito sa pagkakasira ng 246,120 piraso ng fully grown marijuana plants, 12,200 marijuana seedlings, 7.6 na gramo ng tuyong daon na marijuana at 59.66 na gramo ng shabu na may kabuang halaga na 50,118,614 pesos. Siyam na drug personalities naman ang natimbog sa magkakaiwalay na drug bypass operations. Lahat sila pinagharap ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pinagibayo at tuloy-tuloy na pagsikap ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region laban sa illegal drug trade ay mabigat na mensahe sa mga grupong sangkot para itigil na ang kanilang illegal drug activities sa Cordillera. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Agina. Ay bagnabigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Pinasinayaan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang ika-41 natapos na Social Civic Center 3 taon matapos ang groundbreaking ceremony noong October 2021. Ang 3-story Social Civic Center sa Dasmariñas City, Cavite ay pinaglaanan ng 110 million pesos. Kabilang ang 50 million pesos mula sa PAGCOR, ang ibang pondo naman ay mula sa lokal na pamahalaan. Ang nasabing 3 palapag na modernong struktura ang nag-iisang Social Civic Center na may elevator upang matulungan din ang mga senior citizen at mga bisitang may pisikal na kapansanan para maabot ang mas mataas na palapag ng gusali. Pinangunahan ni PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Vice President na si Ramon Stephen Villaflor at Dasmariñas City Mayor Jennifer Barsaga ang unveiling ng makabagong struktura sa Barangay Langkaan 2 nito pong nakalipas na ilang araw. Ang bawat palapag ng gusali ay may CR,
isang multipurpose na open area, mga dining hall, kusina, first aid room, storage at breastfeeding room at iba pa. Maaari ring tumanggap ang gusali ng hanggang 150 modular tents kapag ginagamit bilang isang evacuation facility. Congratulations! Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:27. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag pa natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, bida pa rin sa DZRH TV Match Point tuwing Sabado 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Pilipinas! 4:29 ang oras sa buong kapuluan. Good news sa mga miyembro ng PhilHealth. Sasagutin na rin ng PhilHealth ang mga prescription glasses, crutches, walker at wheelchair na mga miyembro nito simula sa January 2025. Tugon ito ng PhilHealth sa pag-iusap at pangungulit ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga opisyal. Kapulong na isinagawa kasama si PhilHealth President Mandy Ledesma. Ayon kay Speaker Romualdez, kadalasan wheelchair lang ang hiling ng ating mga kababayan, ngunit pinasasama na rin ang salamin sa mata, saklay at walker. Humingi naman sa Ledesma ng hanggang January 2025 para sa implementasyon ng programa upang mabuo ang mechanics kung paano maaabil ng mga miyembro ang wheelchair at salamin at kung anong optical center o butika naman o tindahan ang maaaring pagkunan ng mga ito. Sinabi naman ni Speaker Romualdez na bahagi pa rin ito ng programa ng administrasyon ng Pangulong BBM upang matulungan ang mga mahihirap, matatanda, mga PWD at mga may sakit na Pilipino. Inamo ni Antipolo City 2nd District Representative si Senator Bato de la Rosa na huwag magtago sa ilalim ng saya ni Vice President Sara Duterte. Sa halip ay harapin ang mga akusasyon laban sa kanya kaugnay ng madugong war on drugs ng dating Pangulong Digong Duterte. Si De La Rosa ang hepe ng PNP na ipatupad ang anti-drug war nang nakalipas na sa administrasyon kung saan marami ang iniulat na nasawi. Ayon kay Akop, walang basihan ay ginigit ni De La Rosa na ang testimonya ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Quad Committee ng Kamara de Representantes ay bahagi lamang ng demolition job laban kay BP Sara at mga kaalyado nito para sa 2028 elections. Masayang tinanggap naman ni Senator Bongo ang re-election endorsement ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP nang magdaos ng kanilang National Assembly sa Davao City. Sigo kasama si Senator De La Rosa, ang veteran actor na si Philip Salvador, ay opisyal na in-nominate ng PDP upang tumakbo sa 2025 senatorial elections. Ang chairman ng partido na si dating Pangulong Digong ang siya nag-anunsyo ng pangalan ni Senator Bongo bilang isa sa mga pambato sa re-election bid nito sa Senado sa susunod na taon. Inilarawan ni Duterte si Go na honest at hindi lugi ang publiko kung mabibigyan ng ikalawang pagkakataon sa Senado. Sa nasabing okasyon, nanawagan naman ang Senado sa mga kaalyado o ang senador sa mga kaalyado at mga supporters na ituloy ang tapat na panunungkulan, huwag magpapaektekto sa ingay ng politika at laging unahin ang kapakanan ng mga mahihirap. Sa huling survey ng Octa Research Group, wasok din si Senator Bongo sa top ranking ng mga senatoriables. God willing, Ansela, kung gusto pa lang hinala ng Panginoon na makapag-servisyo pa kami, patuloy po namin yung gobyerno may tapang at malasakit sa tao. Nasa atin po ang katotohanan na
nasa atin po yung tapat na panunungkulan. Si Senator Bongo, samantala pinangalanan naman ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na nangungunang partido ng administrasyon, si Senator Bong Revilla bilang opisyal na kandidato rin sa pagkasenador nito sa May 2025 midterm elections. Nakapaloob ang nominasyon ni Revilla sa inaprobahang Resolution No. 3 sa ginawang National Convention ng partido sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, ang presidente ng partido. Kasama rin sa inaprobahan ng partido ang Resolution No. 1 at Resolution No. 2 na nagtatalaga ng mga regional chairman at pagbibigay ng otorisasyon sa Secretary General ng partido na si Agusan del Norte Representative Jose Aquino II sa isusumite sa Commission on Elections bilang otorisadong signatory. Inaprobahan din yung kanilang specimen signatures para sa nominasyon ng mga kandidato sa susunod na eleksyon. Sa kanyang mensahe sa mga kapartido, sinabi ni Speaker Romualdez na naanib ang Lakas CMD na kanyang pinamumunuan bilang presidente sa alyansa ng administrasyon na susuporta sa mga kandidato sa halalan sa Mayo. Sa kanyang parte, nagpasalamat naman si Revilla sa Lakas CMD sa pagtitiwala sa kanya bilang senatorial aspirant o kandidato sa susunod na eleksyon. Pala, last week na pala ngayon ng registration ng mga botante, ha? Hanggang Setyembre at 30 na lamang po ang registration ng mga bagong botante. Dumalo naman si Makati Mayor Abby Binay sa oath-taking ceremony ng mga bagong miyembro ng National People's Coalition mula sa mga munisipalidad ng Alamada, Pikit, Pigcawayan, Bitsaya, Paliosan, Libungan, Matalam at Magpet. Ito po sa lalawigan ng North Cotabato. Sa ginanap na seremonya sa Davao City, nagpaabot ng kanyang mensahe si Mayor Abby, kung saan binigyan din ito ang mahalagang papel ng mga lokal na opisyal sa pagtugon sa mga isyu at mga hamong kinakaharap ng mga mamamayan. Dumalo rin sa oath-taking sina NPC President Tito Soto, dating Governor Manny Piñol at ang Secretary General ng partido na si Dong Mendoza. Maganda umaga, Pilipinas! 35 makalipas ang alas 4, nagpasalamat naman si Senator Lito Lapid sa pananatili niya sa top 12 ng mga kandidato sa pagkasenador sa 2025 elections. Sa latest survey ng Octa Research, nasa number 11 ang ranking ni Lapid. Nakakuha ito ng 33% ng mga respondents. Statistically tied si Lapid kina Senator Pia Cayetano, Francis Tolentino, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos at dating Pangulong Digong Duterte. Isinagawa ang survey August 28 hanggang September 2. Sinabi ni Lapid na nagpapasalamat siya sa mga kababayan na patuloy na nagtitiwala at nagmamahal sa kanya. Nagbabala naman si PNP Chief General Romel Marbil sa lahat ng mga pulis na iwasan ang pakikisangkot sa politika sa nalalapit na eleksyon. Paalala nito sa lahat ng mga lokal na pulis. Maging mapagmatyag, tiyakin ang kaligtasan ng publiko, tuparin ang kanilang tungkulin at huwag nang hayaang maimpluwensyahan o magamit pa ng mga politiko. Ginit pa ng PNP Chief, limitado lamang sa implementasyon ng batas ang tungkulin ng mga pulis sa nalalapit na halalan. Hindi kasama dyan ang pag-akto bilang mga bodyguard. Maganda umaga, Pilipinas! Para ho sa mga may importanteng lakad, proteksyonan ng pamilya laban po sa mikrobyo, 2 pong formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, baunin. Ang family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon naman natin gamitin, no problem. Hindi naman po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 5 bahay sa Iloilo City nasunog. Detalye mula kay Aris 39, ay ni Grace Bravo. May nga aga, Grace.
Mahigit kalahating milyong piso ang iniwang pinsala ng sunog sa Barangay Tabuk Suba, distrito ng Haro sa Iloilo City. Ayon kay Fire Officer 2 Earl Anthony Daroca ng BFP Iloilo City, pawang totally damaged ang 5 bahay. Sa pag-imbestiga ng BFP, nagsimula ang apoy sa bahay ni Florita Kinoviva na mabilis na kumalat sa 4 na kabahayan. Sa 5 bahay, 4 ay gawa sa light materials kaya mabilis na nilamon ng apoy. Patuloy na iniimbestigahan kung anong pinagsimulan ng sunog. Nasugatan naman ang residente na si Richard Susvilla na nakaapak ng basag na bote habang tumutulong na maapula ang apoy. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alondra, ay ni Grace. Target ng Kamara na maaprobahan ang panukalang 6.352 trillion pesos national budget ngayong linggo. Ayon kay Marikina City Representative Stella Kimbo, Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, posibleng may lusot na sa ikatlot huling pagbasa ang House Bill 10800 on 2025 General Appropriations Bill hanggang Miyerkules, September 25. Nauna nang ipinangako ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na aprobahan ng Kamara ang budget bago ang ikatlot huling regular session o bago po mag-recess ang Kongreso sa Biyernes. Sinabi ng Speaker na susuportahan ng proposed outlay ang Agenda for Prosperity at Bagong Pilipinas program ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, kabilang sa mga tatalakayin ngayon ng Kamara ang budget ng Dangerous Drugs Board, PIDEA, Presidential Management Staff, Presidential Legislative Liaison Office, National Intelligence Coordinating Committee at ang National Security Council. Pending pa rin sa pagtalakay ang alokasyon ng Office of the Vice President. Gayon din ang Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation. Gayon din ang Marawi Compensation Board, Mindanao Development Authority, ERC, DA, Department of Health at Department of Energy. Mahigit naman sa 18 million pesos na laga ng smuggled cigarette. Nakumpiskaan ng joint operatives sa Parang Maguindanao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. 490 boxes ng smuggled cigarettes ang panibagong nakumpiska ng joint operatives sa Sitio Hulbot, Barangay Sarmiento, Parang Maguindanao. Ayon sa Probar Information Office, may halagang 18,130,000 pesos ang market value ng kontrabandong nakumpiska sa pangunguna ng Parang Municipal Police Station katuwang ang PIU RIE 15, 3rd Maneuver Platoon, 32nd Company Marine Battalion Landing Team 2, NICA 17, PDEA, Riyadh RDEU, CTU at Maguindanao Maritime Police Station. Nabatid na sa nabagit na lugar nakatakdasan ng idiskarga mula sa 2 wing van with plate numbers GRL 339 at CAJ 2981 ang nasabing smuggled cigarettes nang masagap ng Intel community na agara namang narespondehan. Nabatid na inabandona ng mga pahinante at driver ang 2 trucks at wala nang inabutan pang tao ang joint operatives. Sa magitan naman ng barangay officials, DOJ representatives at media is nagawa ang inventory and marking sa mga nahuling items na nakatambak sa Parang Municipal Police Station. Pinapurihan naman ni Probar Regional Director Police Brigadier General Prexy Tanggaon ang joint operatives sa mabilisang pagresponde sa tawag ng concerned community kaugnay sa mga naglipa ng smuggled cigarettes sa iba't ibang dako ng Mindanao. Mula sa kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran Jun, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! 41 na makalipas sa alas 4 na umaga, oras na panahon tayo mag-ultabayo, pero sabi ho ng mga dalubhasa, anytime naman po pwede ho tayo mag-take ng ultabayo. Ano ha? Katunayan, 2 kapsula ho bago matulog, mga 1 oras bago matulog. Yan daw po pinakamagandang tiyempo ng pag-take ho natin ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial sa Japan. At ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok ng ultabayo o ng postbiotic sa ating katawan, batay po sa clinical trial, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang commander ng ating immune system. Kaya habang tayo natutulog, itinataboy nito ang iba't ibang uri po ng mga toxin sa ating katawan, kaya napapanumbalik natin ang sigla ng ating immunity. Napapalakas po ang ating immune system habang tayo ay na-achieve ang magandang tulog. Siyempre, alam naman ninyo, pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising,
maganda mood mo kinabukasan, di ba? Kahit pagaling ka sa malayong biyahe, di ba? Basta't pagkagising mo at nakapag-take ng ultamayo ng nakalipas na gabi, may sigla ka. Ayan, nakatutulong po ang postbiotic upang magkaroon ng bagong lakas sa kinabukasan. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. O dili kaya mag-text kayo sa 0917-110-6580. Lalong-lalo na kung meron pa po kayong mga katanungan. Available din po ang Ultamayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang mahalagang paalala ho natin, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, sa mga suki natin dyan abroad, magandang umaga, lalong-lalo na sa ating Midnight Singers. Kumusta na po kayo, Oo, sorry po, ilang araw nating hindi nakakausap po na message si Tito Manuel, Okay ka naman siguro, Tito Manuel, Ganyan din sa iba pang miyembro ng Midnight Singers. Kumusta na po kayo, Magandang umaga, Pilipinas! At syempre, sa lahat ng ating mga suki, ating pong matsatsagang nakatutok sa atin tuwing umaga all over the world. Sa mga taga Las Vegas, Nevada, sa mga taga California, sa mga taga New York, mga taga New Zealand, sa mga taga Hong Kong, Taiwan, Middle East, lalong-lalo na sa ating pong mga seafarers. Magandang umaga po sa inyo. Babatiin ko lang din ang happy birthday ngayong araw na ito, hindi lamang si Congressman Nick Briones, si Director Dante Balaw. Ayan, Director Dante. Tawag namin yan si Boss DDB. Director Dante Balaw, happy birthday. Binabati ka ng mga poging mapitagan. Kung kayo ay pabiyahe naman pabalik ng Pilipinas, huwag na hong kalimutang bumili ho ng tangerine chocolate dito ho sa Pilipinas. Huwag na kayo magbaon ng imported. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Tapos nung naitanim na ho sa ilalim ng mga nyugan, syempre nagpuproduce na ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess po yan para maging tangerine chocolate. Kaya ang brand po na tangerine chocolate ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variant siya na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ayan, kaya ang tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. At sabi nga ni Dr. Lentan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, tinawag naman ni dating Commission on Elections Commissioner Rowena Gonzon na isang master stroke ang naging pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City. Sa isang post ni Gonzon sa social media, sinabi niyang nais ni VP Inday na mag-reach out kay Robredo ngayong kaaway na umano niya ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Gonzon, hindi man makakakuha ng boto ang ginawang pagbisitang ito ni VP Sara, makakakuha naman ito ng simpatya. Matatandaan na nitong Biyernes, kinumpirma ng Vice Presidente na dumalaw siya sa bahay ni Robredo at nagkaroon sila ng casual meeting. Naniniwala naman ang kampo ni dating Vice President Leni Robredo na may intensyon ang pagpunta sa Naga ni Vice President Sara Duterte. Sinabi na ito ni Barry Gutierrez, dating spokesperson ni VP Leni, kataka-taka ang biglang pakikipagkita ni Inday Sara kay Robredo. Noon raw kasing 2016, hindi man lamang hinarap ni Sara si dating Vice President Robredo sa transition nila para sa pagiging ikalawang Pangulo. At tanging mas staff lamang niya ang pumunta para kay Inday. Yan pa man tiniyak ni Atty. Barry na hindi usapang politika nangyari sa pagitan ng dalawa. At sa hindi pa isang simpleng pagtanggap lamang ng isang bisita na dumalaw sa piyesta. Pero sa panig naman na ni VP Leni, klaro di ba? Para sa kanya, may bisitang dumalaw, tinanggap niya,
pinag-usapan nila, di naman wala namang patungkol sa politika, wala namang patungkol sa eleksyon. So hanggang doon na lang 'yon, di ba? So klaro na sa panig ni VP Leni, hindi ito simula ng anumang pag-uusap na may kinalaman sa politika. Ito ay simpleng pagtanggap sa isang dumalaw sa panahon ng piyesta. Ayun, nakipiesta lang. Nasa Pilipinas, hindi lumipad patungong Singapore ang Pangulong Bongbong Marcos nitong weekend. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, na natili sa kanilang bahay ang Pangulong BBM kasama ang kanyang pamilya at naging abala sa pagsushoot ng weekly vlog at pagre-review at paglagda ng ilang mga dokumento. Sagot ito ni Chavez nang matanong ng mga reporter kung hindi ba umalis ng bansa ang Pangulong BBM upang manood ng 2024 Formula 1 Singapore Grand Prix. Magugunitang noong 2023, dumalo sa Grand Prix si Pangulong BBM matapos na maimbitahan ni dating Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Habang noong 2022, nabatikos din siya matapos na magkaroon ng unannounced travel sa Singapore upang manood din ng F1 Grand Prix noong katatapos lamang ng Super Typhoon Karding. May sakit ho kasi ang Pangulo, no? Kita naman natin, di ba? May sipon ito last week. Tinayuhan naman ang Department of Trade and Industry ang publiko na maging wais sa pamimili para makatipid. Ayon kay Assistant Secretary Agaton Ubero ng Department of Trade and Industry, minsan daw kasi hindi nagiging mindful ang mga mamimili sa grocery kaya't kuha lang ng kuha ng hindi naman nila kinakailangan. Ayon pa kay Ubero, hindi rin dapat tumingin sa brand o presyo ng produkto dahil hindi nito sinasalamin ang kalidad ng isang produkto. So marami pong produkto na hindi naman ganun kamahalan pero maganda yung kalidad. So po tayo matadalamin dyan sa grocery. Be mindful po tayo dun sa ating pangangailangan at kailangan bilhin. Hinikayat din ang DTI ang publiko na suportahan ang mga lokal na mga produkto. Mas mura yung mga yan at gawang Pilipino. Inapuro na ng AGA Party List ang Food and Drug Administration na aprobahan ang commercial use ng bakuna kontra ASF. Ayon kay Congressman Nick Briones, tiyak na magpapabakuna ang commercial racers na may kabuang halos 4 na milyon pang mga baboy oras na maaprubahan ang bakuna. Sinabi ni Briones na hindi na ito dapat pang patagalin ng FDA dahil subok namang epektibo na ang bakuna. Iginit pa ng kongresista, aabot sa 500 barangay sa buong bansa ang tinamaan ng outbreak kaya hindi na dapat patagalin ang pagpapalabas pa ng bakuna sa merkado. Araw-araw, napakaraming namamatay na baboy sa ASF, 500 barangay sa may mga outbreak. Hanggang so, ngayon? Sa Pilipinas yan. Hanggang ngayon. September 6, nung sabihin yung latest data ng Bureau of Animal Industry. Ang ating pinakikiusap, wag na sundin yung mahabang mga protocol. Kasi kung sa nasusunog na bahay, kalahati na ng bahay, sunog na eh. Sasabihin mo, pag-aralan natin, ganito, baka ganito. Marami na nagdusa, marami na nalugi, marami yung hindi makakatulog araw-araw pagkat yung kanilang alagang baboy, hindi nila alam kung kailan tatamaan ng ASF. Pag tinamaan, bankrupt ka. Nabayaran na ng Department of Health ang nasa 90% naman ang kabuuang health emergency loan o emergency allowance, hindi loan na. Health emergency allowance ng mga healthcare worker na nagsilbi noong COVID-19 pandemic. Kasunod dito ng kautusan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pondohan ang natitirang 27.3 billion pesos ngayong taon. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, halos 14.5 million pesos na halaga ng claims ng mga health workers ang naayos na nila. Nakatulong din ang labis na bayad na ibinalik naman ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa pambansang pamahalaan para mabayaran ito at 64% na karagdagan ng 27.3 billion pesos na pondo para naman sa HEA ang naibigay na. Nagpadala ang Pilipinas ng barko sa Escoda Shoal ilang araw matapos nalisanin ng BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard ang naturang bahura. Ayon sa National Maritime Council, nagpadala na sila ng barko ng Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines sa lugar. Yan man tumanggi na muna ang NMC spokesperson na si Alexander Lopez na bagitin kung anong klase ng barko ang ipinadala at kung nakarating na ba ang mga ito sa Escoda Shoal.
Unang ipinahayag ng Coast Guard na mahigpit na naging utos sa kanila ng Pangulong Bongbong Marcos. Panatilihin hindi lamang ang physical presence kundi maging ang strategic presence ng Pilipinas sa naturang lugar. 52 na makalipas sa alas 4 ng umaga, Regal Entertainment ipinagdiwang ang kanilang 60th anniversary nang wala na si Mother Lily. Lungkot naman balita niyan. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ipinagdiwang ng Regal Entertainment Incorporated ang kanilang 60th anniversary at nagkaroon ito ng selebrasyon noong Sabado ng hapon na ginanap sa Valencia Events Place sa Quezon City na pag-aari din ng namayapang Regal matriarch na si Mother Lily Monteverde. Regal Legacy ang tema ng selebrasyon na kung saan ay ipinangako ng anak ni Mother Lily na si Rosel Monteverde na ipagpatuloy nila ang mga sinimulan ng kanilang namayapang ina. Heto ang bahagi ng pahayag ni Rosel Monteverde. My siblings and the key people in Regal together are here to serve this industry and the Filipino audience worldwide. We will uphold to this day, moving forward, our commitment as great as what was planted to continue the legacy of Mother Lily. Yan ang bahagi ng pahayag ni Rosel Monteverde na siyang nagmamanage ngayon ng Regal kasama ang anak niyang si Keith Monteverde. Si Keith ay isa ring licensed lawyer sa Amerika pero iniwan niya yon para personal na i-manage ang film production ng kanyang lola. Doon na rin sa Regal Legacy Celebration na in-announce nila ang 3 pelikulang tinapos na ng Regal. Ang Guilty Pleasure na pinagbidahan at co-produced kay Lavi Poe, ang Future You. My Future You ang title ng Frances Love team na sina Francine Diaz at Seth Fedelin, ang horror film na Untold na balak nilang isali sa Metro Manila Film Festival at bida sa pelikulang ito si Jody Santa Maria. Gorgie Rula po nag-uulat sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Inaantabayan na natin yung ating magiging talakayan tungkol po sa Orgulyo Can Bicol. At para ho naman sa mga naghahanap dyan ng magandang investment sa mga OFW natin na naghahanap ng magandang oportunidad ng pagnenegosyo, ito ho yung pinakamurang ready for occupancy units ngayon sa buong housing industry with easiest payment term. 5% lamang ho ang down payment, pwede pang gives. Tapos pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tinutukoy ho natin ay mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacan, si Vera Bacolor at saka sa Mira. Yun yung si Vera Prestige. Sabi nga ni Malu Cabrel, kung naghahanap ka ng bahay na flood-free, dun ho sa si Vera Mabalacat. Nasa loob din po niya ng iba't ibang mga amenities, simbahan, eskwelahan, palengke, pati munisipyo. At saka iba pa hong mga pangunahing pangangailangan ng isang komunidad. Napakalapit naman po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. O pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa rin ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342. Bagong kotse na po ito. May chance ho kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya pagka sinuwerte kayo, bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. 4 na minuto na lamang bago po alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Umabot naman sa 12.2 million pesos na halaga ng mga sasakyan na pag-aari ng pamilya ng suspended mayor na si Ernesto Tahanlangit III ng Antique ang naabo sa sunog kahapon ng madaling araw. Nakaparada ang mga nasunog na sasakyan sa loob ng Hacienda Pilisa ang pag-aari ng pamilya ni Tahanlangit sa Barangay Pasensya. Kabilang sa nasunog sa naturang trahedya ang isang Ford Mustang na pag-aari ni Mayor, nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Isang GMC Hummer na nagkakahalaga naman ng 8 million pesos at isang Suzuki Ertiga Multipurpose Utility Vehicle nagkakahalaga ng 1.2 million pesos.
Walang nasaktan o nasawi sa nasunog-surog na nagsimula pasado 1:00 na madaling araw na fire out 2:00 na ng hapon. Iniimbestigan pa ang sanhi ng sunog na tumupok sa mga sasakyan. Ang suspended mayor na si Ernesto Tahanlangit ang siyang nag-viral sa isang video noong Abril na naging kasuntukan ng Vice Mayor na si Jose Maria Pornier dahil sa pagharang sa food packs ni Vice Mayor para sana sa mga biktima ng El Nino. Hindi, El Nino ba ito? Mukhang COVID. Anyway, basta tinarang ni Vice Mayor yung pong mga food packs na laan para sa mga biktima ng kalamidad sa naturang lugar. Ang ginawa ni Vice Mayor dinala ito doon sa ibang lugar na hindi naman naapektuhan masyado. Kaya naging kontrobersyal yun at ngayon nagdedemandahan po sila. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na lamang bago po mag 5 ng umaga. Kasama na natin si Director Victor Manuel Butch Castro, ang OIC Provincial Director po ng DTI Masbate. Director, magandang umaga po sa inyo. Angel. Ayan, thank you for joining us Director, una siguro maimbitahan muna natin ang ating mga kababayan para po sa Orgulyo Can Bicol. Saan ba gagawin to? Sa SM Mega Mall po to sa darating na October para po sa ating mga umaabang ng mga produkto galing pong Bicol. Okay, gaano karaming exhibitors natin na inaasahan, Director? Right now, meron po tayong 104 but I think dadagdag pa po yan sa darating na panahon. But we are bringing in exhibitors coming from the 6 provinces po ng Bicol region. That is, ano-ano mga town to? Probinsya? Masbate? Probinsya po ng Masbate, Sorsogon, Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte. Ba, dami ang probinsya ng Bicol. Anong bago sa mga i-exhibit natin, Director? Of course, ito pong gagawin nating trade fair ay ito po yung resulta ng mga pinagagawa nating intervention sa DTI, mga product development. In-expect po natin meron po tayong mga bagong variants na mga different products, plus of course yung mga bagong developed products natin. But of course, ang pinagmamalaki po natin dito, Sir Angel, yung ating mga produkto na sa Bicol lang makukuha. Like for example, yung pili, nandyan po yan. And of course, pag sabi nating pili, marami pong pwedeng pagpilian. Hindi na po tulad ng dati na kumbaga pagpili, candy lang. So ngayon po ay marami na tayong develop ng mga products. Merong pili coffee, kakaiba ha? Apo. Yan yung sasabi ko po, na because of our innovation, marami na tayong nadidevelop ng mga bagong products. Hindi lang yung mga dating nahahanap natin na usual. Ang Orgulyo Can Bicol is a platform para makapagbenta yung ating mga MSMEs, Director. Tama? So, ano ito? Libre nilang magagamit yung lugar during the duration? Actually po, hindi siya totally libre. Subsidized lang po ng Department of Trade and Industry. Kasi syempre, gusto po din natin, meron din silang ambag sa kanilang pagpunta sa Manila. Of course, syempre, gagastos sila ng kanilang pamasahe, yung kanilang pagkain doon. But yung bulk po ng gastos dyan ay sino-shoulder po ng Department of Trade and Industry. Lapit na yan October 3 hanggang that is next Thursday. Tama? O next Thursday? Hindi po. It's gonna be on, hindi po siya October 3. October 9 to 13 po yung fair po natin. October 9 to 13. Mali naman pala yung basa ko. 13 pala yun, October 3. October 9 to 13 dito sa SM Mega Mall po. Mega Mall. 5th floor po yan, Mega Trade Hall. Ayan. Kaya doon sa mga nag-iisip ng pangregalo sa Pasko, agahan na ho ninyo. Ito yung pinakamagandang pagkakataon para bumili ho tayo ng mga pang-giveaways, na syempre hindi ka na pupunta ng Bicol, punta ka na lang ng SM para makakita ho ninyo yung mga produkto na pwede ho nilang ipagmalaki, na ipinagmamalaki ho ng mga taga Bicol, anong inaasahan nating traffic dito, Director? Hindi lang ito local, di ba? Sir Angel, yung Orgulyo Can Bicol kasi parang na siya
Sa mga dating mga Bicolano na bihira makauwi, inaabangan nila yan. So pupunta sila dyan. Isa yan. Pangalawa, yung mga institutional buyers natin na talagang bumibili ng bulto, yung kanilang pwede ding ibenta or negosyo din nila yung pagbebenta. So pupunta din yan. Plus of course, yung mga hindi Bicolano na gustong makatikim ng produkto or makabili ng souvenir na galing Bicol, mga bags, made of abaca, yon inaabangan nila yan. So, mix po ng mga iba't ibang tao ay talagang pupunta para tangkilikin yung mga produkto ng Bicol. Pero hindi lang naman buyers, di ba? Yung mga importers din, mga exporters, di ba? Imbitado rin dito? Apo. Actually, usually ang mga pupunta po talaga dyan, yung mga nagkaroon na ng transaction ng mga exporters na kailangan nila ng produktong ipapang negosyo din nila. Ayan, kaya para po sa mga kababayan natin na ngayon pa lamang meron ng pondo para po sa pangregalo, lalong-lalo na kung bultuhan ng kinakailangan, dumayo na ho kayo sa SM Mega Mall. October 9 to 13. Ayan, October 9 to 13. May oras pa ho kayo, para mag-ready ng inyong pagtungo doon. Together with ilang exhibitor uli, Director? 104 po. 104? Kita ho ninyo, ha? Wag na nga kayong bumili ho ng iba't ibang mga imported dahil dito marami kami bibili. Pero ako talagang dadaya ako dyan sa SM Mega Mall sa October 9 kung merong pangat. May pangat ba? Meron. For sure, meron yan. At saka ang dami ng variants ng pangat, ha? Di ba? Oo. Iba-ibang yung feeling niya po, iba-iba. Oo. Meron bang pansit bato? Meron. Pinagmamalaki po yan ng Camarines Sur, yung pansit bato. Meron po yan. Ayan. Hindi ho yan gawa sa bato, ha? Bakit nga ba tinawag yung pansit bato? Actually, yung lugar kasi yung galing siya sa Bato, Camarines Sur. Bato o bato? Bato, Camarines Sur. Bato talaga. Okay, sige. Ayan, so napakaraming mga produkto po ito na gawa po ng mga MSMEs natin. Sinusuportahan ho ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na po ng Department of Trade and Industry. Hindi lamang po sa marketing, kundi sa packaging. Sige, kwento na nga natin, Director. Bukod sa packaging, ano pa yung tulong na binibigay natin dito po sa ating mga MSMEs? Actually, ito po, yung trade fair po kasi parang yan yung pinaka-culminating activity pagkatapos ng ating iba't ibang interventions na binibigay sa ating mga MSME. So nandyan po yung, of course, may pa-training po tayo, upgrading ng kanilang mga skills. Then meron po tayong assistance on product development. Tapos ina-assist din po natin, especially yung mga nasa food sector, ina-assist din po natin sila na makapag-seek ng kanilang mga certification, yung kanilang product registration, yung kanilang labels, ma-improve, plus yung kanilang mga packaging. So, plus yung sa FDA, na makapasa ang kanilang produkto. Lahat po yan, subsidized po yan ng DTI. So, pag dinala natin sila sa Manila, ibig sabihin, ready sila for the market, ready sila para mag-expand ng kanilang mga negosyo. Lalong-lalo na ho globally. Dapat yun ang direksyon. At yun naman ang tinuturo din ho ng Department of Trade and Industry dito po sa ating mga MSMEs. Marami nang graduate ho sa kanila from being a small businessman. Ngayon po ay mga big-time exporters na. Yung mga produktong yan, bago ho ninyo mabili abroad, kakatawa nga pumunta ng Singapore para sa isang event doon. F1 formula, sabihin na natin. Yung mga collaterals nilang binibenta doon, made in the Philippines. Di ba? Binili mo, tapos pagdating ng hotel, saka mo nakita, made in the Philippines. Ibig sabihin lang ho, dapat talaga ipagmalaki natin ang mga gawang Pinoy dahil yan po ay tinatangkilik na abroad. Kaya ito po mga produktong ito, bago ho maging presyon dolyar, pumunta ho na ho kayo sa Orgulyo Can Bicol, October 9 to 13, at ma-avail ho ninyo itong mga produkto na pwede ho ninyong pangregalo sa Pasko. Director, nasa inyo muli ang pagkakataon to invite yung ating mga kababayan dito sa mga produktong ipinagmamalaki ng mga Bicolano. Opo.
Thank you, Sir Angel. So, ito po yung opportunity para imbitahin po yung ating mga kababayan dyan. Supportan po natin yung mga ating local MSMEs and let's buy their products kasi tangkilikin po natin yung sariling atin. Punta po tayo sa SM Mega Mall ngayong darating Oktubre. So, maaga po na pa lang ay ina-announce na po namin para may calendar po ninyo yung aming event. October 9 to 13 sa 5th floor po, Mega Trade Hall sa SM Mega Mall. So magkita-kita po tayo dyan at ating pong tangkilikin ang ating mga sariling produkto. Ayan, mabalos, Director. Thank you for joining us. And bago siguro mag-October 9, balikan mo kami dito. May ibibida naman tayong mga MSMEs at iba pang mga exhibitor. Thank you, Sir Angel. Maraming salamat. It's really nice being part of this program this morning. Maraming salamat. Si Director Butch Castro ng DTI Masbate. At para ho sa mga aspiring businessmen, sa mga maliliit na mga negosyante na ngayon pa lamang ho nagsisimula, eto ho kukwento ko sa inyo. Yung pamangkin ko, dati nagbibenta lamang ho ng pastillas sa mga kapitbahay. Sabi ko sa kanya, magpatulong ka sa DTI. So, kumonsulta. Nabigyan ng advice, tinulungan para magkaroon ng permiso mula ho sa FDA. Meron ho silang nakarehistro sa FDA. Sa pamamagitan po ng assistance. Tapos tinulungan din sila sa loan facilities. Tinulungan doon sa pagsaayos ng kanilang production line. Ngayon, nagpapaano na. Ano tawag dito? Meron ng ang galing mo, nagpapa-franchise na. Nagpapa-franchise na. Bilib ako dito sa pamangking ko. Dati nagtitinda lang sa tabi-tabi. Ngayon, big time na. Nasa mga mall na. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, Saki Street na Saki Sweet Treats. Ayan, dati, ordinaryo masupot-supot lang inalagyan. Ngayon, big time na. Dahil nga po sa humingi ng assistance mula po sa DTI. Oras sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas! 4 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Pwede ba tayong maglabat magkula para humatuyo ang ating mga labahin? Alamin natin mula kay Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Alzar, good morning. Good morning po sa ating lahat. Mahina na po ang habagat at hindi na ito umaabot sa bansa. Kaya asahan po natin maganda at maliwanag sa panahon, di lang sa Luzon, ganun din sa Visayas at Mindanao. Ang nakakapekto ngayon, itong easterlies na umabot po sa silangang bahagi ng ating bansa. Bukod sa maganda at maliwanag sa panahon, may chance pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm. Ngayon at bukas, wala po tayong inasahang mabubuong bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala tayong galiwanin ngayong araw, kaya safe naman pong pumalaot ng ating mga kabayan sa buong kapuluan. Yan pong ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, mas mahaba na pala ang gabi ngayon kaysa sa araw, ano? Yes po, tama po. Hanggang kailan yan? Mas mahaba ang gabi po sa bandang December po. December. Mas mahaba pa. Yan. Sige. Thank you, Alzar. Magandang umaga. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man po ang lakad natin ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magbaon din ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po yung
kanyang moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. For sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga po sa ating mga nagagandahang mga kumadrona at mga poging kumadrona pa rin pagkalalaki. Ayan, magandang umaga po sa Philippine League of Private and Government Midwives, ganyan din sa Midwives Foundation of the Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! Kanina po may nabasa na ho tayong item na nagagalit. Ito pong Council of PNP Chiefs, dahil nga sa naging pahayag ni General Villanueva na dating intelligence officer. Kasama na ho natin ngayon si dating PNP Chief Nicanor Bartolome. Sir Nick, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Ay, magandang umaga, Kong Angelo. Medyo namamalat nga tayo ngayon. Maraming salamat naman. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig natin sa DCRH. Sino hong presidente ng council? Si Police General Edgar Aglipay. At ang chairman po natin ay si General Renato de Villa. And kayo ho naman ang natasan para maging spokesperson? Ako po ay naatasan nga ng council na maging tagapagsalita. At bagamat namamalat po tayo ay tinanggap naman po natin yung kanilang atas. And then tsaka subok naman kayo panahon ni Secretary Secretary De Villa, nasa nasa dugo nyo na ang pagiging spokesperson hanggang maging PNP chief nga ho kayo. Siguro doon muna, ano ho ang official statement ho ng council? Kinokondena namin sa council yung very irresponsible na pahayag na ginawa ni retired AFP Brigadier General na ngayon ay senior PAGCOR official na si Raul Villanueva. Kasi very sweeping itong ginawa niya, isang akusasyon na hindi na masuportado ng ebidensya at in fact lumalabas nga na sinabi niya mismo hindi niya validated ito at lumalabas na parang chismis nga. Lahat naman tayo nagtrabaho bilang intelligence officer at hindi tayo nagbibigay ng pahayag kung wala tayong pruweba or hindi validated ng iba't ibang ahensya na may kinalaman sa pag-gather ng intelligence. Lalong-lalo na. Ito, very irresponsible. Oo, lalong-lalo na kung ang magiging sangkot, ibabanggitin mong sinasabing sangkot sa isang illegal na aktibidad, ay isang ranking officer pa ng PNP, di ba? Parang sinisiraan mo yung institusyon. At itong sweeping accusation niya, alam mo, Kong Angelo, involving 24 na mga buhay pa na former chiefs, kasi 5 na dito ang namayapa. Kaya very unfair ito. Imagine, umpisahan mo doon sa pinaka-senior namin na buhay pa, plus 61 ito. Si General Rodriguez, kailan pa siya nag-PNP chief? Napakatagal na. Sundan pa ni General Sarmiento. Wala man silang kinalaman talaga dito kasi during their time, wala pa itong pogo. Kami nga na mga mas bata pa Hindi na nga namin inabutan din itong pogo Kayo naging PNP chief kayo, Sir Nick, ng 2010, di ba? 2011. 2011. Okay. Hanggang 2012. Panahon na yun. Hanggang 2012. Wala pa nga pogo noon Yung mga pumalit nga sa akin, umabot kay General Marquez. Mukhang wala pa rin pogo talaga noon. Kaya hindi maganda ito sa ginawang pahayag nitong si General Villanueva. Pero kayo, kakilala nyo ba ng personal itong si Mayor Alice Guo? Hindi nga Karamihan sa amin, hindi naman niyang kilala. Nakita lang namin siya sa mga balita. Naglabasan na itong tungkol sa pogo. At siguro nung chief kami, ewan ko kung ilang taon na ito. Wala pa siguro siya sa larangan ng ng politika. Politika, ng mga panahon na yon.
Oo. Kaya talagang malayo sa katotohanan naman itong pahayag na ito. Oo. Hindi, tsaka inamin din naman ni General Villanueva na wala nga siyang wala pa siyang hawak na anumang ebidensya. 'Di ba? Di ba? Yun ang malungkot dun eh. Yung wala kang hawak na ebidensya pero idinawit mo. Di ba? So, yes, oo. Announce na niya, wala naman siyang magandang ebidensya. Hindi, tsaka malungkot dito, yung mga senador naman, sinakyan. At matakin mo sabihin ngayon, pwede sa executive session. Ano nga sasabihin sa executive session? Diba? Yun na nga. Kaya nga, we are challenging si Kaya nagpahayag na kami ng isang challenge kay Raul Villanueva na pangalanan niya kung sino yon. At kapag hindi niya ito masubstantiate, well, dapat magpahayag din siya ng public apology para naman doon sa mga very senior na namin na mga naging PNP chiefs. Alam mo naman yung honor na kanilang hinahawakan, yung integridad nila. Integridad naming lahat na naging PNP chief. Mm-hmm. At stake ito ngayon dahil sa isang pahayag lamang na wala namang substance. Hindi lang yun, yung mahirap kasi nun binabanggit na tumulong para sa pagpapatakas. Di ba? Unang-una, kung retired PNP chief na ito, anong impluwensya nun? Di ba? Ano pang impluwensya nun sa mga nakapwesto pa, di ba? Iyon na nga, isa pa yon na paano magkakaroon ng power na tumulong sa pagtakas, mga retirado na ito. Kumbaga, nagtatapos na doon sa kanilang pagre-retiro yung mga influensya nila at mga power kung meron man. Kaya dapat ipahayag na talaga ito ni Villanueva kung sino itong sinasabi niya. Kung merong ebidensya. Di ba? Yes, kung merong ebidensya, dapat isubstantiate niya ito ng ebidensya. Pero syempre, initially, sinabi na nga niyang wala siyang ebidensya. Oo. So, still, nasa kanya pa rin ang ngayon. Ang bola. Oo, para patunayan kung ano man yung kanya mga binabanggit. Sir Nick, maraming salamat for joining us and for trusting the program. Magandang umaga po. Maraming salamat, Kong Angelo. Thank you po sa lahat ng tagapakinig natin. By the way, birthday pala ngayon ng isang gwapong mapitagan, si Director Dante Malaw. Ayan, happy birthday kay Director Dante Malaw. Si dating PNP Chief, Nick Bartolome. Maganda umaga, Pilipinas! Tututukan naman ng SM Prime Holdings ang pagpapalawak ng mall business nito sa Pilipinas. Ayon sa SM Prime Holdings Executive Committee Chair na si Hansi, target nilang magpatayo ng mall, isang mall kada 2 taon. Sabi po ni Hansi, masyado ng maraming kompetisyon sa negosyo sa ibang bansa, kaya nais naman nilang magpalawak na sa Pilipinas. Sa ngayon, meron na silang 86 malls. Iwalay pa niya rito ang kasalukuyan nilang tinatrabaho na 150 billion peso project naman na reclamation na magtatagal ng 5 taon. Ayon kay Hansi, nasa schedule pa rin ang halos lahat ng mga proyekto at nakikipag-ugnayan sila sa mga posible pang karagdagang mga partnership. Nakakolekta naman ang gobyerno ng nasa 25 billion pesos na taripa mula sa mahigit 2.8 million peso metric o 2.8 million metric tons na inangkat na bigas mula Enero hanggang Agosto. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Benvenido Rubio, umabot ng 25.7 billion o higit sa 16% na mas mataas ang koleksyon ng taripa sa bigas sa loob ng 8 buwan kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Iniugnay ni Rubio ang pagtaas ng tariff collections sa pagtaas din ng import volume kasabay ng mas mataas na declared value ng mga kargamento. Sa kabuuan, ang bansa ay nakapag-angkat na ng 2.8 million metric tons ng bigas sa nasabing panahon. 23% din itong mas mataas kaysa sa naitala na 2.3 million metric tons naman noong nakaraang taon. Alas 5:25, may nilulutong bagong teknolohiya na posibleng magpabago ng takbo ng culinary world sa mundo. Sa pangunguna ng Hestia Technology Limited, magkakaroon na ng fully automated restaurant na kayang maghanda ng tradisyonal at mga international dishes. Kaya umano nitong asikasuhin ang lahat na aspeto ng pagluluto mula sa pagkuha ng ingredient, paglalagay ng oils at spices, paghalo o pag-stir, plating, pagsaserve, paglilinis, paghuhugas at iba pang
mga aktibidades ng restaurant na walang kinakailangang tao. Sus, may Ginoo, mabagin. Bukas makalawa, robot na rin ang magsisilbi sa iyo sa restaurant. Ayon sa HESYA, ang fully automated kitchen na ito ay katumbas ng nasa 3 chef at kaya nitong makapaghanda ng 200 dishes. Aba. Sa ulat ng isang Chinese news outlet, target ng kumpanya na maglabas ng 30,000 units ng naturang robot at inaasahang nasa $256 million naman ang malilikom nilang revenue. Ayun, hirap nito, ano? Darating ang panahon wala ka nang makikitang establishmento na sa bagay ngayon yung mga food chain. Ganun ang ginagamit AI na yung ginagamit nilang mga katuwang sa paglilingkod sa kanilang mga customer. Maganda umaga, Pilipinas! Nagbuga ng mahigit sa 10 milyong o 10,000 metric tons, hindi naman 10 milyon, higit 10,000 metric 10,000 tonelada lang na asupre o sulfur dioxide ang Bulkang Canlaon. Nakapagdala din ito ng 55 volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PBOX, nataas pa rin ang alert level 2 sa bulkan, kaya posibleng anumang oras magkaroon ito ng biglaang pagbuga ng steam o yung tinatawag na phreatic explosion. Samantala, dinila naman ng hangin patungong Hilaga ang unang ibinugang 800 meter plume ng asupre. Sa ngayon, patuloy pang ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone dyan po sa Canlaon. Maganda umaga, Pilipinas! Pasok sa mga korte sa buong bansa hanggang 3 p.m. lamang ngayong araw dahil sa pagunita ng Family Week. Aba, may ganun pala, Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Naglabas ng memorandum ang Korte Suprema na hanggang alas 3 na nalaman ng hapon ng trabaho ngayong araw sa lahat ng korte sa bansa. Ito'y bilang pagtalima sa Proclamation number 16 na nag-uutos na magkaroon ng Family Week tuwing huling linggo ng Setyembre at Proclamation number 326 na huling Lunes ng September kada taon bilang kakainang pamilya mahalaga day. Hinikayat ni Chief Justice Alexander Gismondo lahat ng mga kawani ng korte na magkaroon ng oras ngayong araw upang makasama ang pamilya. Una nang naglabas ng memorandum ang Malacanang noong nakalipas na linggo na nag-aatas sa lahat ng tanggapan ng gobyerno na magkaroon ng Family Week. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Isinusulong naman ni Senator Christopher Bongo ang pagkakaroon ng mas maayos na judiciary system sa pamamagitan ng pagpapanukala ng karagdagang division ng Court of Appeals. Sa pamamagitan ng Senate Bill 1186, nilalayon ng panukala ni Senator Go, maamyandahan ng Batas Pambansa 129 o ang Judiciary Reorganization Act para matugunan ang napakaraming caseload ng hudikatura. Binigyan din ni Senator Go na ang bawat Pilipinong naharap sa kasong legal ay may karapatan sa mabilis na paglilitis at patas na disposisyon ng mga kaso na kadalasan namang nahihirapang may proseso sa kasalukuyang sistema dahil sa backlog at pagkaantala. Sa panukalang batas, magtatatag ng 3 bagong division ng Court of Appeals kung saan ang bawat isa ay may 3 maestrado. Sa ilalim ng panukala, ang unang 17 divisions ay ibabase na sa Maynila para sa paghawak ng mga kaso mula sa 3rd hanggang 5th Judicial Regions, habang ang 3 karagdagang regions naman ay ilalagay sa Cebu para sa kaso mula sa 6th at 8th Judicial Regions. Sa Cagayan de Oro naman, ang 21st hanggang 23rd Division na magpuproseso ng mga kaso mula sa 9th at 10th Judicial Region, habang ang Bigan City naman ang magiging host ng 24th Division para sa mga kaso mula sa 1st at 2nd Judicial Region. At panghuli, ang Davao City naman ang mag-aasikaso para sa 25th at 26th Division na sasaklaw sa 11 at ika-12 Judicial Region. Aba! Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30, ay teka, belated happy birthday muna daw kay Attorney Jim Policarpio. Ayan nagpadala ng breakfast si Jim Paul. Attorney Jim Paul, happy birthday. 5:30 ang oras sa buong kapuluan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC.
Ayan, 35 na po makalipas sa alas 5 ng umaga, oras na para tayo mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, mga 2 kapsula bago humatulog, 1 oras bago matulog, yun yung best time para po sa pag-take natin ng ultabayo para makuha natin ang lahat ng benepisyong hatid nito. Ano po yung ultabayo? Ito po yung postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero. At ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya ito po yung rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Anong ginagawa nito? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system. At yung commander na yun ng immune system, yung plasmacytoid dendritic cell, ang nagtataboy naman ng mga toxin sa ating katawan. Kaya tayo ho, habang natutulog, pinalalakas po nito yung ating immunity. At syempre, habang tayo natutulog, nagkakaroon tayo ng magandang tulog, na-achieve ho natin yung pahinga na kinakailangan ng katawan para kinabukasan may panibago kang sigla. Ayan ha. Para lamanan ng iba't ibang mga sakit na dulot po ng stress, pagod at puyat, ang nire-recommenda nga po ay mag-take po ng ultabayo. Palakasin ho natin ang ating immune system. I-check lamang ho ninyo na yung pong bibilihin ho ninyo sa Lazada at Shopee galing po sa Theoxis Adventures. Kung may mga katanungan pa po, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. May nakastambay po diyang mga medical experts. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Ang ultabayo po, para po sa ating paalala, ay hindi ho gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Ang Korte Suprema ay gagamit na nga din po ng AI technology, o artificial intelligence. Safe ba ito? Ano bang mga pwede dapat na maging hakbangin, mga pangalagaan ho yung mga importanteng detalye, lalong-lalo na yung mga kasong medyo sensitibo. Kasama na natin si Engineer Alan Cabanlong, Cybersecurity Expert po, Director ng Asian Region Global Forum on Cybersecurity. Engineer Cabanlong, magandang umaga po sa inyo. Hello, magandang umaga po, Kuya Angelo, sa mga nanonood sa iyong programa. Oo. Ganun na ba kaganda yung ating depensa laban po sa mga hacker? Yan po yung magandang tanong. Nag-sophisticate po yung mga hackers. So dapat pong paigtingin din po yung ating depensa diyan, ano. So ang sa tingin po natin ay dapat po may improve, no, yung ating programa sa cybersecurity. Para naman tayo sirang plaka, ha? Ilang taon na natin pinag-uusapan to, pero hanggang ngayon, ganun pa rin. Nahahack pa rin yung mga sistema, lalong-lalo na yung mga tanggapan ng gobyerno. So hindi naman to problem peculiar sa Pilipinas, It's a global concern. But how are we at par kumpara sa ating mga kapitbahay, engineer? Kasi mas kabisado nyo ito Alam nyo yung ginagawa sa buong rehiyon. Opo. Pagdating po dyan sa cybersecurity protection ng ating government assets or ating country's assets, ay sa tingin ko naman ay tayo ay kumbaga, if you compare that to Southeast Asia, ito po yung ating sakop, ay pagdating po sa programa na yan, pang-anim po tayo, no? Pang-anim? Sa Southeast Asia. Pang-anim po tayo. Sino number one? So, in the Singapore. Actually po yung sa recent ITU Global Cybersecurity Index, nag-release po sila ng index based po dun sa tiering category, no. Tier 1 po yung role modeling, Tier 2 yung na advancing, no, establishing at so on and so forth. So nasa Tier 2 po tayo, meaning advancing, no. Ang Tier 1 ay role modeling. Ibig sabihin, andyan po yung mga magagaling na bansa, no, pagdating sa programa ng cybersecurity. So, 5 po ang Southeast Asian countries na nandyan sa role modeling. Andyan po yung Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. Wow. So, ang Philippines po ay nasa advancing Tier 2, which is Thailand po nandyan. And then, next po yung establishing Brunei, Laos, and Cambodia, so on and so forth. So in this type of
scoring ng ITU ay nasa advancing po yung Pilipinas, which is nasa second tier po tayo. Oo. May sapat na batas na tayo, di ba? To penalize yung mga violators. Ang problema, walang nakukulong. Ang issue po dyan ay siguro sa enforcement, no, at implementation ng mga batas. At saka yung capacity building ng ating gobyerno on yung sa enforcement capacity building, how we as a country respond to those policies, as well as paano po natin binibigyan ng capacity building ating enforcement authorities. Hindi ka kabado dito sa magiging direksyon ng Korte Suprema na gagamit na rin eventually ng AI. Inevitable naman eh. Kinakailangan naman talaga mag-advance tayo. Sabi mo nga, nandun tayo sa stage na improving. Hindi may iwasan, but alam naman natin kung gaano ka-sensitive kuminsan yung mga impormasyon na pertaining to cases na dinidinig. So, ano yung mga dapat gawing hakbang ng Korte Suprema to ensure na may sapat na proteksyon ang ating sistema? Sa tingin ko po, yung proposal ng ating Korte Suprema ay para ma-improve yung court operations, and then gagamit po ng AI, which is, I believe, maganda naman pong proposal yan, dahil ang improve naman po yung court operations, hindi naman po yung AI magdidesisyon na kung isang kaso ay mananalo o hindi. Sabagay, so, ang point siguro po dyan ng Korte Suprema ay i-improve lang yung paggawa ng mga pag-prepare ng mga sa pag-prepare ng doon sa court nila, hindi naman po yan gagamitin ng AI sa pag-decide kung ikaw ay makukulong o hindi, or kung baga sa tawag dito, storage lang, yes. At saka yung para mas maging maging convenient yung mga transaction. Oo. Correct po. Pero po kailangan din po ng kumbaga validation ng human, ng tao, kasi hindi pa naman po perfect yung ating AI system, na gagamitin nila for that cases, for that instances. So I think kasi medyo specific po yan, kung court operations ay kailangan pong i-validate din po ng tao doon sa Supreme Court kung talagang tama yung output na ibibigay ng AI or ng GPT. Tsaka dapat mapalakas din yung firewall ng di ba? Yung mga protection nila against possible hackers. Anyway, thank you for joining us, Engineer. Maraming salamat dun sa inputs about the index. Improving naman pala tayo. And sana naman in the next few months, umabot na dun tayo sa Tier 1. Para maging role model na tayo. Thank you. Hindi naman imposible yun, di ba? Achievable naman yun. Opo, kasi po, nung 2017, nag-ranking kasi yung ITU, number 37 tayo sa ranking. In 2017. And then, out of 193 countries. So, pagdating ng 2020, naging 61 tayo sa ranking. So, medyo bumaba tayo. Pero all the while, andun na tayo sa stage na yan, sa tier 2. Okay. Kasi dati, ang score ng index kasi, hindi pa siya cheering, ranking pa. So ngayong 2024, binago ng ITU, ginawa nilang cheering na. So wala nang ranking. So kung gusto mong i-compute yung rank mo, hindi i-compute mo mag-isa, pero hindi naman siyang hindi na siya ni-release as rank mo. Cheering na. So hindi pa rin tayo nag-improve since 2017. Nasa maturing pa rin tayo. Ganun ba yun? Akala ko pa naman good news na yun. Hanggang ngayon maturing pa ba? Okay, Engineer. Maturing kasi yan Okay. Thank you. Maraming salamat Apo, magandang umaga po. Thank you. Si Engineer Alan Cumanlong, isa pong cyber security expert. Magandang umaga, Pilipinas! Ala ko pa naman, good news na talaga. Yung pala, hindi pa rin pala nag-i-improve since 2017. Ay, sus, may Ginoo. Eto, at least dito kahit paano nag-i-improve tayo, ha? Tangerine Chocolate, ito po ay produkto ng mga magnaniyog
dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess po yan upang maging tangerine chocolate. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, pagka pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, tinatangkilik natin yung kanilang mga produkto, mas maiinganyo silang magsaka at mag-produce ng iba pang mga pagkain to ensure ang ating food security. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ito na available sa tangerinechocolate.ph. Ang raw materials na ginamit yun po ay galing din sa ani ng ating mga magsasaka. Ulitin natin para ho doon sa mga gustong mag-place ng kanilang order, i-text lamang po ang 0919-095-5935. Lalo na ngayon, magpapasko 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Mahiwagang tunog. Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Ayan, ano ang ginawa sa isa pong bonggang massage chair? Ayan, ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! So, yun daw po trabaho party list nasa top choices ng taong bayan ayon po sa isang survey. Detalye na balita mula kay Idniel Parrosa. Idniel, good morning. Sa gitna ng patuloy na panawagan para sa mas mataas na sahod at karagdagang benepisyo, ang trabaho party list ay kinikilala bilang isa sa mga pangunahing pagpipilian ng taong bayan. Batay sa survey na isinagawa mula June 23 hanggang Hulyo 1, kasamang trabaho party list sa higit 20 party list groups na tumatanggap ng malakas na suporta mula sa mga botante bilang paghahamda sa darating na halalan sa 2025. Ang trabaho party list ay nasa ika-21 pwesto sa survey na may tinatayang 1 milyong Pilipinong taga-suporta sa kanilang advokasya para sa siguradong trabaho at kabuhayan. Higit sa pagtaas ng sahod, layunin ng trabaho party list na mapahusay ang kalidad ng pamumuhay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng iba't ibang non-wage benefits. Ayon sa grupo, hindi sapat na umasa lamang sa wage increase upang masigurong matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Bilang pangmatagalang solusyon, binigyang diin ng trabaho party list ang kahalagahan ng pagpapalakas sa ekonomiya, pagikayap ng mas maraming investor at pagsanay sa mga skilled worker. Dagdag pa rito, binigyang diin ng trabaho party list sa Kongreso ang pagsulong ng mga batas sa pagbibigay ng maraming benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na kaya ipagtanggol ni Vice President Sara Duterte ang sarili nito sa pagkuyog ng mga kongresista kahit siya mag-isa lamang. Ayon sa kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman papasok sa anumang laban ang Pangulong Pangulo kung hindi ito handa. Handa rin na niyang sagutin ng abogadong si BP Inday Sara ang mga usaping legal matapos itong tumangging manumpa bilang resource person sa pagdinig ng Kamara de Representantes. Aminado naman si Senator Amy na nasaktan siya matapos ng pagkakaibigan ni na Pangulong Marcos at BP Inday. Ito'y matapos sabihin ng Pangulo na hindi sila magkaibigan ng Presidente pero kaibigan niya ang presidential sister simula pa noong 2012. Sinabi naman ni Senator Marcos na nagsimulang pagkakaibigan nila ni BP Sara noong alkalde pa lamang ito ng Davao City habang gobernador naman siya ng Ilocos Norte. Muling idiniin ng mambabatas ang kanyang patuloy na suporta sa Vice Presidente na inilarawan niyang walang takot at may puso para sa sambayan ng Pilipino. Ouch, masakit nga, masakit yun. Pero matagal ko na siyang kilala kasi pareho kami local. Siya yung mayor ng Davao noon at ako naman napunta rin sa Cebu pagkat ako governor ng Ilocos Norte. Nagpipitch kami para sa tourism. Kaya nag-umpisa kami noon pa. At nagustuhan ko rin siya kasi natuwa ako sa programa ng Davao, nabilib ako at higit sa lahat nakita ko yung puso at malasakit para sa tao. Umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, teka nga pala, nakikiramay ho tayo, no ho? Sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala po ni Yolanda Kadag Apita. Siya po isang makabilang buhay noong Sabado. Antamayanan po ninyo kung saan ang burol at ang libing nito.
Si Ma'am Yolanda Kadag-Apit po ay nanay ng ating kasama ritong si Sister L. Oo, si Elaine Apit. Ayan, ha. Elaine, nakikiramay kami, ha. Oras mo na sa buong kapuluan, alas 5:50. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Sa mga taga-Binangonan Rizal, magandang umaga, ha. Nandyan yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan. Aba, yung townhouse nila na Bianca. 2-story townhouse yan, ha, na may 2 hanggang 3 bedroom at merong balcony. Kaya pagbukasun ninyo sa umaga ng pinto doon sa balcony, ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin, magandang tanawin. Yun ho yung kakaiba dito po sa St. Monique Ballet. Pwede ho ninyo ma-avail through Pag-ibig Financing, less than 20,000 pesos ang monthly amortization, 30 years to pay. Kaya ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye at iba pang mga impormasyon tungkol po sa mga available amenities ng St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Aba, may 30 billion pesos upfront payment naman ng San Miguel na nairimit na sa pamahalaan. Detalye na balita mula kay Sherwin Alparo, RH6. Sherwin, good morning. Angelo, magandang umaga. Patuloy nga na tumatanggap ng positibong reaksyon sa publiko ang bagong pagpasok ng Ninoy Aquino International Airport sa bagong kabanata nito. Sa isang post ng Ninoy Aquino International Airport ay umani ng 7,000 reaksyon at positibong mga komento. Ang bagong pag-asang binahagi ni Ramon S. Ang chairman ng San Miguel Corporation para nga sa pagpasok ng NAIA sa new NAIA Infra Corporation. Matapos na mairimit na sa pamahalaan ang nasa 30 bilyong pisong upfront payment ng San Miguel Corporation para nga sa new NAIA Infra Corporation. Sa patuloy na pagsusumikap ng Ninoy Aquino International Airport na mapaganda ang serbisyo nito, patuloy na tiniyak ng bagong pamunuan sa pagmagitan ni Tito Alvarez, ang tumatayong General Manager ng NNIC, na walang abrupt na pagbabago at tiniyak nito na patuloy pa rin yung mga terminal assignment at kung magkakaroon man ng mga pagbabago ay unti-unti ito yung papatupad para nga hindi mabigla ang publiko. Samantala, Angelo, dito tayo ngayon sa may bahagi nitong barangay Santa Mesa Heights sa Quezon City para sa ating malakas promo at naaktuhan natin at tiyempong-tiyempo itong tricycle na ito sa barangay Santa Mesa Heights na merong radyo. Ayun yung kanyang radyo, ayan, no? At naka-tune in sa DZRH yung kanyang radyo. Andin yung harapan ng radyo kasi nadyan ka sa Tagulira. Yan ang harapan ng radyo. Yan, no? Dahil dyan, nahuli natin. Kuya, pangalan mo? Jerry Boy. Jerry Boy. Jerry. Gutierrez. Kuya Jerry Boy, palagi ka nakatune in sa DZRH? Aba. Ang sino paborito mong announcer? Angelo Palmones. Si Angelo Palmones. Kuya Angel, bigyan natin ang 1,000 pesos. Yan, ha? Congratulations! Meron ka pang grocery bag, meron ka pang umbrella ng DZRH. Ano masasabi kay Kuya Angel? Salamat naman, Angel. Salamat po. Hindi ka naman nakainom, ha? Hindi po. Para nakainom. Yun yung kanyang may kapansanan, no? Galing. Tulad ang kanyang salita. Yung salita. Ganon talaga. Normal daw yun, Kuya. Salamat. Patuloy sa pakikinig sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. At ang mga taga-barangay Santa Mesa Heights, Quezon City, nag-iikot dyan si Sherwin Alfaro. Antabayanan po ninyo yung susunod na magiging winner niya. Samantala, puwersa ng PNP, MMDA at DPSTM sa Caloocan naglatag naman ng mga tauhan sa Monumento Circle para po sa transport strike ngayong araw. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Bahay puntaga, Kuya Angel, magang nagtasking ng persa, Caloocan na Police at Northern Police District dito sa bagay ng Monumento Circle sa palibot at tamparan ni Kat Andres Bonifacio. Ito ay parang bigyan ng seguridad ng mga namamasadang jeep, Kuya Angel, at mga pasaherong maaaring maapektuhan sa bantang tigil pasada ng ilang grupo ng transport group ngayong araw. Kabilang sa mga person nila, nag-iba yung mga DPSTM para magsaayos naman ang trapiko kung sakaling magsagawa ng kilos protesta sa circle. Babandayan din ng PNP ang ilang alansangan na may posibilidad na harangin ng ilang super ang mga nais mamasadang jeep na hindi
hindi nakiisa sa tigil na pasada. Meron namang ikinasang libreng sakay ang Malabon del Gius, Valenzuela, Caloocan at Tabutas, Kusay, sa kalipatin sila sa ng mga tigil pasada sa iba't ibang lugar ng Kamanaba. Bindu kinagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Bukas, ang tabayanan po ninyo, may ikikwento ho kayo. May nagtatangka pa lang mag-kudeta dyan sa Senado, ha? Bukas yan, abangan nyo, ha? Kuya Angel po, siya ang Alpalmonas ng iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim na gawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Pope Francis. Simulan ho natin ang ating linggo sa pamamagitan ng message na ito. Let us learn to live with kindness, to love everyone, even when they do not love us. Isang minuto na lamang, ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas!